Okay, good morning sa inyo lahat mga kapatid. Ang mensahe ng Panginoon sa atin, sinisigurado niya yung kaligtasan. Meron nakasulat sa Bible na ligtas na tayo talaga. Sure na sure siya. Very sure ang Diyos. Kasi nung gawin ng Ama ang pagliligtas, tinapos niya na lahat ng gawain sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kung sumatumis, it is finished. Tapos na. Walang gawaan Diyos na unfinished business. Everything is finished business. Kahit ang kamatayan ng tao, walang unfinished death. O yung mga... Pag namatay ang tao, talagang planado na lahat ng Diyos yun. Lahat ng bagay is a finish. It is written, it must be done. Na He is the last, He is the first and the last. He is the beginning and the end. He is the Alpha and the Omega. Papatunayan ko sa inyo na sigurado ang kaligtasan ibinigay ng Diyos sa atin. 1 John 5:13. Sa King James Version maganda eh. Pero Tagalog maganda rin. All things I have written that believe in the name of Jesus Christ, that you may know you have eternal life. Hindi niya sinabing magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan o bibigyan. Hindi. You have eternal life. Sinigurado niya na tapos ng boxing. Ligtas na tayong lahat. By hope. Kaya tatlo yung mananatili. Faith, hope, and the greatest system. Kasi yung love, yun ang pagsunod sa kabanalan. Kaya sinisigurado ng Ama, ligtas na tayo. Kasi hindi pa nga nililiga ang langit at lupa, nakilala na tayo. Kaya napakapalad natin. Tayo yung mga anak ng Diyos. Na nakilala na ng Ama nung una na, isinulat sa aklat ng buhay. Ngayon, ginawa na yung proseso, pagtawag, pagpili, pagtaguyod, ginawa na tayo mga banal. So, basahin natin ha. 1 John 5:30. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. That you may know you have eternal life. So alam na natin, may buhay na walang hanggan na tayo. Ano gagawin mo ngayon? Mag-iisigulaki ka na? Ligtas ka na eh. Pwede ka na bang maglabo? Pwede na bang magwala? Pwede. Kasi yung hope na hindi pinakita yung hope eh. Hope that cannot see it. It is by faith that we see. Faith is a substance of things hoped for, an evidence of things that you don't see. Ang pananampalataya daw, yung kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ebidensya ng bagay na hindi nakikita. May ebidensya tayo, yung pananampalataya natin. Kaya pag nakita ng Diyos yung mga anak niya, binibigyan niya ng espiritu ng pananampalataya. Kapag naibigay yung espiritu ng pananampalataya, finished business na yun. Kaya sabi ng Diyos for God so loved the world, and He gave His only begotten, and whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Tapos na rin yung proseso sa atin ng pagtawad. Pinaupo na ngayon sa langit yung ating espiritu. Ephesians 2:6 hanggang 10, basahin natin yun. Kasi ang ginawa ng Ama, sigurado. Kaya siya nangako Diyos na hindi magbubulaan Diyos na hindi magsisinungaling. Ang Diyos na kailanman yung ipinangako ay tutuparin. Sigurado ipinangako ng Diyos. Basahin natin yun Ephesians 2:6-10. At tayo ibinagong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Nandito ka pa sa lupa, bakit kasama pinaupo? Yung espiritu, justified. Ibig sabihin, pinawalang sala na tayo, ligtas na tayo. Justified na ang ating spirit. So, kasama ni Kristo umupo sa langit doon, sa kanan ng Ama, yung espiritu natin, pinaupo na tayo doon. So, may trono na tayo. Pag may trono ka na, ibig sabihin, hari ka. So, kung ikaw ay hari, merong hari ng mga hari. Si Kristo. So, paghaharian tayo ng Panginoong Yesus. Ngayon, pagharian mo rin ang sarili mo. Yung pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin, tiyakin mong tunay yung pananampalataya. Yun yung gagawin mo Yung ebidensya ng hindi nakikita, gagawin mo may ebidensya. Ano yung gawa mo? Kasi yung gawa mo, gawa ng Ama.
Ano sabi ng John 6:29? Basahin natin. Ipinapaliwanag ng Ama kung paano niya ginawa ang pagliligtas eh. Ang ginawa ng Ama ang pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, it is finished, consumado mes. Tapos na ang laban. Ligtas na tayo by hope. There is no more condemnation to those who are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yung hope mo ay tunay na pananampalataya, magpapatuloy ka sa pagsunod sa Diyos. Titiyakin mo kaligtasan. Mananatili ka sa salita. Ito sabi ng Diyos eh. Umpisahan natin sa 28. Sinabi nga nila sa Kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang gawa ng Diyos? Kino mo ang sagot ng Diyos dito, hindi niya sinabi ko ano gagawin nyo. Ito gagawin mo, ganito. Ang isa lang ang sinabi niya gagawin, ito sabi. Sabagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos. Na inyong sampalatayanan, yung kanyang isinugo. Kasi yung kanyang isinugo si Kristo, yun ang gumawa ng pagliligtas. Tapos na, kung sumatumis na. Ngayon, ang gagawin mo para magawa mo ang gawa ng Diyos, panampalatayaan mo yung sinugo. At ang pananampalataya kay Kristo, Galatians 2:20. Hindi na tayo mabubuhay sa ating datingang pagkatao. Ang buhay na ikabubuhay natin ngayon, dahil anak na tayo ng Diyos, ligtas na, sa pananampalataya na. Kaya ang greatest love eh. Kung meron kang pananampalataya, na greatest faith, meron kang greatest love. At ang greatest love, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yung si Satanas, si Lucifer, kita nila ang Diyos eh. Lahat ng mga anghel din eh. Pero wala silang love. Wala silang perfect love. Kasi ang perfect love, pagsunod sa love ng kalooban, hindi, tumigil eh. Love never fails eh. Love never stops. Love never fails. Ba't nag-fail? Hindi sila mga anak na, hindi sila sa Diyos. Ngayon yung kita na ng Ama kung sino sa atin ang mga anak niya. Kung mo nalaman niya na tayo mga anak niya, ginawa niya na pagliligtas. Romans 8, basahin natin yung ginawang pagliligtas. Kasi tinitiyak ng Ama lahat ng gawa niya eh. Hindi siya gagawa ng hindi sigurado. Kaya sabi niya sa Titus 1:2, ang Diyos na hindi nagsisinungaling eh. Sa Hebrews 6:18 eh, ang Diyos na hindi pa bago-bago. Ang Diyos na hindi magbubulaan. Kaya nga tinapos niya gawain eh. Siya ang gumawa ng lahat. It is a gift of God eh. Wala tayong ginawa sa pagliligtas na kundi ang pananampalataya lang. Ngayon, nung makita ng Diyos na anak niya, kaya na He is the first and the last eh. Nung makita ng Diyos, tayo yung mga anak niya, tinawag niya tayo sa takdang oras. Tapos ibinigay niya ng Espiritu ng pananampalataya para sigurado. Kasi ang mga tao, wala namang pananampalataya ng Diyos eh. Ang nasa kanila, idea, philosophy, haka-haka, kuro-kuro, opinion. Pero nakita ng Diyos na tayo yung mga tunay na anak. So hindi na tayo mag-opinion, hindi na tayo mag-haka. Sure na, sureball na kaligtasan. Si Kristo. No one can go to the Father except by Jesus Christ. Only in the name of Jesus Christ that we shall be saved. Kaya walang ibang paraan ng pagliligtas kundi si Kristo. Pag hindi ka dumaan kay Kristo, hindi ka maliligtas. Kita ng Ama yun eh. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo para siguradong dadaan tayo kay Kristo. Kasi walang sasabihin ng Espiritu Santo na hindi niya narinig. Yung narinig niya, sasabihin niya at gagabayan niya tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sure ang kaligtasan. Romans 8, basahin natin. Romans 8, 29. Nabisahan natin ng 29. Sapagkat yung mga nanguna pa'y kanyang nakilala. Kasi ang Diyos nga nang alaman lahat ng bagay. Nanguna pa'y kanyang nakilala. Pag sinabing nakilala, halimbawa si Evelyn, kilala ko si Evelyn, kilala ko siya, bakit? Asawa niya si Ray, may anak siya, si Karen, si Efrain, saka si Gabi. Nakatira doon sila doon sa palatyo. Propeta siya. So kilala ko si Evelyn, ganun din ang Diyos. Nagpahayag ang Panginoong Jesus. At ang sino mang pagpahayagan ni Jesus,
Walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At yung ibiging pagpahayagan ng anak, ibinigay ng Ama tayo sa kay Kristo. So pahahayagan tayo ni Kristo. Kasi yung nakarinig at naging alagad, ibibigay niya kay Kristo para tapusin yung kaligtasan. Kasi kung hindi ibibigay si Kristo, saan tayo dadaan? Kung hindi ibigay ang Espiritu Santo, sino gagabay? So meron dadaanan na may gagabay sa daan. Ang Diyos, at tinapos na ng Ama yun. Ito sabi niya, sapagkat ng una pa kanyang nakilala, itinalaga naman niya, predestinate, itinalaga. Ibig sabihin, doon na, ito na ang pwesto mo. May pwesto ka na sa langit, nakaupo ka na. May pangalan ka na sa langit ng buhay, yung bahay mo doon, may pangalan mo. Kilala na nga eh, itinalaga na eh, tapos na eh. At upang maging katulad ng larawan ng kanyang anak, ano nangyari? SOS, SOS! Asan ang SOS? SOS! Para tayo nagkakaras na eroplano. Nag-SOS. Nag-emergency. Sapagkat nang yung una pa kanyang nakilala, itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Bakit? Eh, ang anak lang ang kinalulugdan ng Ama eh. Hindi tayo kinalulugdan ng Ama. Kinalugdan tayo ng Ama dahil nasa atin na si Kristo. Naninirahan na sa atin ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo. So nalulugod na ang Ama sa akin. Bakit? Nandun si Kristo at Espiritu Santo eh. Nandun na yung Godhead. Kaya paninirahan tayo ng Ama. Yung kanyang nakilala, itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sabi sa Hebrews 12:23, ang iglesia ng mga panganay, na ang pangalan nasulat sa aklat ng buhay sa langit, na ang kanilang espiritu'y pinabanal. So yun yun, iglesia ng mga panganay. Kaya, pinagpala ng Diyos ang panganay. Blessed are the male womb opener, and the male womb opener is mine, it's holy to me. Kaya yung mga panganay ng lalaki sa Diyos yun eh, banal yun. Sa Diyos lahat ng panganay. Kaya pinagpala kapag ang panganay ng isang babae ay lalaki. Pinagpala ay male womb opener. At yung itinalaga niya, predestina. Kasi Diyos na hindi magkakamali, Diyos na hindi magbubulaan eh. Ang Ama, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang mga itinalaga niya ay kanya naman tinawag naman. Kaya nga nandito tayo, tinawag tayo eh. Nag-respond tayo, bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Kaya kinumpleto niya dito sa iglesia natin, ang mga anak ng Diyos. At ang mga tinawag niya inaring ganap, justified. Hebrews 12:23, ang Espiritu justified. Gumawa ng matuwid na Espiritu sa atin. Kasi yung dating Espiritu natin, anak ng demonyo, suwail. Yun yung bumaba si Kristo sa kalaliman, nag-preach na ang mga Espiritong nandun ay mga suwail. Yung pupunta sa interno yung mga yun. Suwail ang Espiritu eh. Siya kailangan ma-born again. So ginawa ni Kristo ang pagiging proseso ng pag-born again. We must be born in the Spirit. Kasi yung ipinanganak ng laman, laman. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu. At walang dugo at lamang papasok sa langit. Yung unang kapanganan natin, sa interno yun. Kaya kailangan ma-born again ng tao para pumunta sa langit. Yung nanggaling lang sa taas, ang aakyat sa taas. Kaya bumaba yung Espiritu ng pananampalataya sa atin, ang Espiritu ng anak ng Diyos. Nang sa ganon, anak na tayo ng Diyos. Kalulugdan na tayo ng Diyos. Ligtas na tayo. At yung inaring ganap naman niya, niluwalhati din naman niya. Kita niyo yung mga salita ng Diyos, sigurado eh. Glorified past tense eh. 1 John 5:13, that you may know you have eternal life. Hindi niya sinabi magkakaroon ka, bibigyan. You have. Yun sa mga hindi pa sasampalataya. Yung sasampalataya magkakaroon. Eh sumampalataya na, so you have na. Kaya siguraduhin niyo, huwag kayong magdadoubt. Ligtas na tayo. Ngayon
pangalagaan mo ang pananampalatayang yan sa 1 Corinthians 15, 1 and 2. Yung pananampalatayang pinanatilihan mo, mananatili ka. At sa pananatili mo yan, susunod ka sa lahat ng kalooban ng Diyos. Susunod ka sa gabay ng Espiritu Santo hanggang sa araw ng kaligtasan. Ephesians 2. At tayo ibina ng kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. So pinaupo sa sangkalangitan, on the third heaven, pinaupo tayo. Upang sa panahong darating ay mahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa pagkandahan loob sa atin kay Kristo Jesus. So ito, nalalaman na natin ang kagandahan loob na Ama kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas. By grace you are saved. Past tense na naman. Awa lang habang. Naawa lang ang Ama sa atin kasi walang tao makapagliligtas ng kanyang sarili. Hindi niya kaya. So para mailigtas niya, ang gagawa din siya. Kaya gumawa sa atin, hindi siya din ang gagawa ng kaligtasan natin. At ang paraan ng Ama, si Kristo nga. So alam niyo na itong proseso ni Kristo eh. Babasahin ko na lang. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung awa ng Diyos at biyayang ginawa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. O kung nakilala na nga tayo noong una, alam na niya kung sino ang ligtas, ibinigay niya sa atin ang espiritu ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya naligtas tayo by gift of God. Hindi tayo gumawa ng kaligtasan natin nung nagpakahirap tayo. Hindi tayo nagpunyagi para maligtas. Nagpakahirap. Ang gagawin lang natin pagpupunyagi, yung ginawa ni Jacob. Nagpunyagi siya, di niya binitawan ng anghel hanggang di siya pinagpapala. Ganun din. Hanggang hindi tayo nakakarating sa langit, huwag tayong titigil ng pananalangin, pakikipaglaban dito, pakipagbuno. Huwag natin bibitawan yung anghel hanggang di tayo ligtas talaga sa langit. Siguraduhin natin ligtas tayo. Kaya sabi ng Diyos kay Jacob, hindi ka na si Jacob, Israel na pagkat nakipagbuna ka siya at nagtagumpay ka. You have reigned with God. Naghari ka kasama ng Diyos. Ganun din tayo. Naghari tayong kasama ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Kasi kung sa pamamagitan ng gawa, pwede mo sabihin eh, kaya ka naligtas kasi ang bait ko eh. Kaya ako nagligtas, nagsumikap ako, hindi. Kaya ka naligtas dahil sa biyaya, ginawa ng Ama ang pagliligtas. Ezekiel 36:26. Binigyan tayo ng isang bagong pagkatao, isang bagong buhay. Inalis yung dating pagkatao, pinako sa kuros yung dati. Lahat ng pita nito. At binigay ang Espiritu Santo, nirenew ang ating Espiritu upang mapalakad tayo ng Diyos at maisagawa. So ang Diyos ang nagsagawa nun, pinalakad tayo dahil may Espiritu Santong gumagawa sa atin. Kaya pabayaan mo ang Espiritu gumawa. Huwag mong paiyakin ang Espiritu Santo. Baka mamaya iiwan ka pa eh. Kaya sabi ni David, di ba? Panginoon, gawan mo po ako ng matuwid na Espiritu sa loob ko. At huwag akong lisanin ng iyong Espiritu Santo. Dapat ganun tayo, may fear of death katulad ni David. Samantalang si David, talaga napatunayan na niya, may Diyos talaga siya. Pero para patayin mo yung isang higante, sa pamamagitan ng isang bato ng tirador? Sige nga, kung wala ang Diyos doon, makakaya ba ni David yun? Ganun katapang si David kasi alam niya may Diyos siya eh. Ganun din tayo. Ginagawa tayo ng Diyos na matapang kasi alam natin na may Diyos tayo. Ligtas na tayo eh. Huwag kang mag-aalinlangan o mag-doubt na hindi ligtas ka dahil ang raming salita ng Diyos na sinasabi dito. Mayroon pa isang salita. John 5:24 yata yun. Tingnan ko muna kung tama. John 5:24 nga yata. Tignan natin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo.
Kita mo, truly, truly, sinusuportahan talaga eh. Alam niyo sa Kongreso, halimbawa, nagbigay ng motion yung senador, I have to this motion, sasabihin nung natin, I second the motion. Ibig sabihin, pupukpukin na yung martilyo, tapos na yung second demotion na eh. Kaya ang Diyos, pag nagsalita, may second demotion. Truly, truly, second demotion, sigurado yun. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumidinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Sinisigurado, may buhay na walang hanggan. At hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. We are free from the law of sin and death. Lumipat na tayo mula sa kamatayan sa buhay na walang hanggan. Sigurado na yun. Sigurado na yun. Kaya ito sabi sa 1 Corinthians 15:1-2. My favorite verse. Kasi ito, pinagtitibay talaga kaligtasan dito sa talatang to eh. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral. Na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. So, ibig sabihin, mananatili ka. Remain in Jesus Christ. Remain in the Holy. Remain in faith. Manatili ka sa pananampalataya. Sa pamamagitan naman ito, ano yung sa pamamagitan nito? Ni Kristo, na salita ng Diyos. Ligtas kayo, sabi sa James eh. Yung salitang itinatanim, magliligtas ng inyong mga kaluluwa. Si Kristo ang magliligtas. Tapos na laban eh. Tinapos na ang Ama ang lahat ng gagawin. Nagawa na ng Ama ang lahat ng gagawin natin. Ang gagawin na lang natin, mananatili sa pananampalataya, sa pag-ibig. Kaya yun na sinabi, there are three that remain, hope, faith, and love. And the greatest is love. Kasi sabi doon sa 1 Corinthians 13, kahit nagsasalita ako ng mga salita na napakaraming salitang iba't ibang wika, sulugin ko ang sarili ko, ialay, at wala akong pag-ibig, wala akong natamo. So pinakamahalaga yung pag-ibig, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ligtas ka na eh. Bagong nilalang ka na. So ano gagawin mo? Maglalabo ka ba dahil ligtas na ako eh? Ligtas ka na eh. Pwede na gawin kahit ano. Eh kaso hindi ganun yun eh. Kailangan manatili ka ng titiis ang lumakas para masigurado ka ligtasan. Sure ang salvation mo, oo, pero may proseso. Dadaan ka sa proseso. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsisampalataya na walang kabuluhan. At tulad ni Lucifer, walang kabuluhan yung pananampalataya niya eh. Nasa langit na nga, kasama ng Diyos eh. Nakikita niya ang mukha ng Ama eh. Araw-araw lahat ng elpita eh. Bakit naisipan pa nitong maging gago? Full of wisdom to. Full of full of katangahan. Oo, perfect in beauty siya. Full of wisdom. Pero hindi wisdom ng Diyos ang ginamit niya, yung wisdom niya. Siya yung unang kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Ang tingin niya sa sarili niya, ang ginagawa niya, tama. Tingin niya sa sarili niya, kaya niyang maging Diyos. Bakit ka naman mag-a-attempt ng isang bagay na hindi mo pwedeng mangyari? Kaya nga siya nag-attempt eh. Kita niya yung power niya. Tungo sa kanya lahat ng mga angel. Ang taas ng kalagayan ni Lucifer sa langit eh. So pumasok sa isip niya na, pwede ko maging Diyos. Kaya yun, na-disgrasya siya. May Diyos na eh. Bakit pwede? Parang itong mga kasamahan natin sa iglesia. May iglesia na eh. Nagtayo pa ng kanyang iglesia. Ay di kulto. Ang tawag daw kulto. May iglesia na, humiwalay ka pa't nagtayo. Ay di kulto yung sa iyo. Pag yan, hinawakan ng demonyo, occult na tawag yan. Kasi yung kulto, humihiwalay ka sa tamang aral. Yung occult, may demonyo na nag-aari doon. Kaya occult na. Una kulto, magiging occult. Ganun na nangyari. Ang ginawa nila dyan, yung Romans 10:3. Basahin natin yun. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, parang si Satanas, hindi tumutugon sa katwiran at maitayo yung sariling kanya, nagtayo siya ng sariling iglesia, iglesia ng kamatayan. Siya ang naging Diyos ng kadiliman.
at maitayo ang sariling kanila ay hindi nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. O ganun na nangyari sa iglesia natin. Hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Meron nga Apostles' Creed. Meron nga pananatili sa aral ng apostol, autonomy. Hindi pa rin nila naiintindihan. Yung katuwiran pa rin nila, ginawa nila, itinayo nila yung gusto nila. Nahiwalay sila sa Diyos na buhay. Kaya nga, may pag-asa pa naman basta magsisi lang. Sabi ng John 3:17. Sapagkat hindi sinugo sa Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang sa sanlibutan ay mailigtas sa pamamagitan niya. So yung pagkasugo sa Panginoong Yesus, natapos ni Kristo yung landasin. It is finished, consummatum est. Tapos na. Tapos na yung pagliligtas. Ang gagawin nila natin, pananatili sa kaligtasan. Ginawa ko ng sample Kasi gift of God yung kaligtasan Halimbawa, binigyan ko si Evelyn ng regalo. Tinanggap niya. So nasa kanya na. Yung gift of salvation. Eternal life. So ano gagawin mo dyan sa gift na yan? Pababayaan mo ba yan langgamin? Dagain? Bibitawan mo ba yan? Tatapon mo? Nasa iyo na yan Ligtas ka na So ano ngayon ang gagawin mo? Pag-ingatan mo sarili mo. Baka maiwala mo. Sabi sa 2 John 8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag niyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Kasi nagpahagal ang mga apostol. Talagang nagsumikap ng lubos makasunod kay Kristo hanggang sa namatay si Kristo. Pinagbilinan sila gawing alagad ng lahat ng bansa. Mula Jerusalem to Judea to the uttermost part of the earth. Tayong uttermost part of the earth in the Far East. Tayo mga iglesia ng mga pulo. Islands of many islands. Na aming pinagbala, kundi inyong tanggapin ninyo ang inyong lubos na kagantihan. So mag-iingat tayo. So ang kalaban, hindi siya sa taglas, talo na nga Tapos na nga pagliligtas wala nang kalaban At ang huling kalaban, kamatayan, tatapusin na rin niya sa rapture. Kaya pag nabuhay na maghuli mga patay, tapos na ang laban. Tapos na yung huling kaaway, kamatayan. So wala nang mamamatay. Kaya sabi, mula sa kamatayan hanggang sa buhay na walang hanggan, ligtas na tayo. Iniligtas tayo ng Diyos Ngayon, mag-iingat lang tayo. Panatilihin natin yung pananampalataya. Kasi faith is a substance of things hoped for, an evidence of things not seen. Ang pananampalataya, yung katatagan ng mga bagay na hinihintay. Magpakatatag ka doon sa hope of life eternal. You are saved by hope. So maging matatag ka dyan sa hope na yan. Ngayon, yung hope mo na yan, huwag mawawala. Always hope. So araw-araw, you always hope. And love never fails. Huwag magpe-fail yung pagsunod. Kasi yun ang kaligtasan binigay sa atin pananatili sa pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid Pero sinisigurado ng Diyos ang kaligtasan, di ba? Ang dami kong talatang binasa. Romans 8:12 pa, sa English King James Version. There is no more condemnation to those who are in Jesus Christ. Sa mga Bible, hanggang dun lang. Hindi na nila sinundan. Sa King James Version, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So wala nang hatol kanino man sa tunay na mga anak ng Diyos na hindi na mabubuhay sa dating pagkatao o sa laman. Kung hindi mabubuhay na sila sa Espiritu. Ang salita ng Diyos ay ang Espiritu nagbibigay buhay. John 6:63. So yun ang paraan ng Diyos. Tapos na ang paraan. Consummatum na. Hindi ka na pwede magdagdag ng kahit ano. Ephesians 2:10. Pag nagdagdag ka ba, hello, ang pogi-pogi talaga. Ephesians 2:10. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda na ng Diyos. Una, upang siya natin maaral. So, hindi ka nagagawa ng mabuting gawa.
Tapos na yung mabuting gawa. Tinapos na ng Diyos yun, si Kristo yun eh. Pag nagsalita ang Ama, si Kristo yun. Kaya sabi, mabuhay kayo katulad ni Kristo, at ang salita ng Ama ay buhay na walang hanggan. Si Kristo ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, maliwanag ang Biblia. Basahin ko pa yung Titus 1:2. Titus 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos, na hindi magsisinungaling, buhat pa ng panahong walang hanggan, from eternity to eternity, hindi magsisinungaling. Ganun katindi yung Diyos natin. Kaya yung process of salvation tapos na eh. Sinigurado ng Ama ang kaligtasan. Bakit? Eh sigurado siya, alam niya kung sino anak ng Diyos eh. Alam niya mga anak ng demonyo. Kaya nga gumawa siya ng gagawa siya ng dagat-dagatang apoy. Ipipreserve yun kay Satanas at sa mga anghel niya. Pati doon sa mga taong talagang hindi sasampalataya. Kaya nga yung pananampalataya ay binibigay ng Diyos yun. Pero bago ibigay ng Diyos sa iyo ang espiritu ng pananampalataya, titignan muna ng Diyos kung ikaw yung anak niya. At from the beginning to end, kilala tayo. Hindi ka pa nga nabubuo sa ovaryo ng nanay mo, kilala ka na eh. O yun nga si Jacob eh, nag-iika po na, nasa balakang lang ni Abraham, nag-iika po na. Sabi sa Hebrews eh. Kaya nung ibigay ang kautosan kay Jacob, ang ginawa ng ibang nagtuturo, kay Jacob lang daw, nasa balakang pangalan ni Abraham si Jacob, nag-iika po na eh. Asan dun yung sinasabi mo, si Jacob lang. Si Abraham nga eh, hindi naman Israel, nag-iika po na eh. So lahat ng katuwiran nila, wala eh. Pag sinuri mo Bible at binigyan ka ng karunungan, puro mali ang interpretasyon nila. Pero itong mga nakasulat sa Bible, hindi nila pwede sirain to. Sabi, "This I have written, those who believe in the name of Jesus Christ, that you may know you have eternal life." Ganun kasimple ang Diyos eh. Hindi siya mahirap kausap. Oo, hindi lang siya. May buhay na walang hanggan ka. O masaya ka na ba? Talaga dapat ka masaya dahil may buhay na walang hanggan ka. Ngayon, magiging malungkot ang buhay mo pag hindi ka magpapatuloy sa pananampalataya. Pwedeng mawala eh. Di ba? Pogi talaga yun eh. Mga kapatid, amen na.